Magandang mabagyong araw po sa inyong lahat. Good morning. Tayo po ay sumandaling tumayo at tayo po ay dudulog muna sa panalangin. Then tuloy-tuloy na ho tayo. Ano po? Bagamat maulan, mabagyo. Salamat sa Panginoon at meron po tayong panalangin na ginagawa at meron po tayong mga prayer team na in charge sa mga panalangin po natin. Malaking bagay po ito. Manalangin po muna tayo. Dakilang Ama, salamat, Panginoon. Bagamat na sinasalanta ng bagyo sinalanta na ng bagyo ang aming pong bansa. Nandiyan ang aming mga kapatiran sa pananampalataya, mga kababayan na nakaranas ng mga pagsubok na ito, O Diyos. Higit sa lahat kami po ng mga mananampalataya. Ay hindi na po ito iba sa amin, Panginoon. Naganap na rin ang undoy sa amin dito at nagkataon na walang marami mga simbahan noon na hindi nakapagraos ng kanilang gawain dahil po sa baha at matinding baha dito sa Metro Manila. At lahat na ito pinapasalamat po namin sa inyo, O Diyos, dahil mula noon hanggang ngayon ay hindi nyo kami pinababayaan. At kailanman tunay na hindi nyo kami iniiwanan, Panginoon. Sa umagang ito, salamat sa pagsasama-sama namin ng inyong mga anak, mga kapatiran sa pananampalataya. Mangusap kayo, Panginoon, sa bawat isa at tayo ang maaming maitaas. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng naming kasalanan. Tanggapin niyo po, Panginoon, itong aming pagsasama-sama para sa iyong kalawalhatian. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Una, ay ako po yung nagpapasalamat sa ating pong mga kapatiran, sa mga panalangin na ito pong ating pong, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat natin. Doon po sa ating pong Lighthouse Prayer, mga kapatid, at yung mga announcement po natin. Alam niyo po, yan po ang naging route ng aming pong eroplano noong nakaraang Biyernes. Sa halip na straight line po yan mula sa Cebu, pataas sa Manila, subalit paikot-ikot po dahil sa sama ng panahon. Pero noong nandun po kami sa loob niyan, hindi alintana sa amin, hindi namin napansin na ganyan yan, ang takbo niyan. At syempre dahil sa, yun po tiwala ho kami na pag umalis kami ng Cebu, maya-maya, after an hour, nandun na kami sa Manila. Yan ay tiwala po sa piloto. Pinagkatiwalaan namin ng buhay namin ang sasakyan at ang piloto, mga kapatid. Okay? Kung yan po ay tatawagin natin pananampalataya, yun po ay pananampalataya. Pagtiwala ng buo, at ikaw ay nakaupo, hindi mo tinutulungan ang piloto na magpatakbo ng eroplano para makarating kami dyan sa anuman. Wala. Naupo lang kami doon at panatag. Katunayan, nag-download pa nga po ako ng movie para manood lamang. At yung movie ko ay mga 2 oras ho yun. Kaya matagal kaming paikot-ikot dyan, mga kapatid. Kung alam namin yan, at may turbulence pang ganyan, minsan bumabagsak, mga ganun. Okay? So, alam niyo po, ito ang naging dahilan kung bakit ang talata pong ito sa banal na kasulatan ang siyang nais ko po na ibahagi ho sa inyo, sa bawat isa. Dahil ang pilotong ito ay hanggang lang naman tayo rito sa lupa dadalhin. Hanggang lang naman dito. Pero ang tunay na piloto ho natin ng ating buhay ay ang ating pong Panginoon Jesus. Siya ang magdadala sa atin sa kawalang hanggan, sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga may tinatawag tayong eternal security of the saint. Eternal secured tayo. Eternally secured tayo sa ating pong Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan. Tiyak natin na anuman mangyari sa ating buhay, anuman maging mga kaganapan sa ating buhay, alam natin na ito ay lahat, alam ng Panginoon at ito po ay hindi tayo pababayaan ng ating pong Diyos. Yan ang kaibahan sa atin. The rest, nagpapakamatay. The rest, bumibigti. Dahil sa napakagraming mga kaganapan sa kanilang buhay
Well, ang iba po talaga, lalo na pag may utang, may ganyan, nawalan ng trabaho, nawalan ng negosyo, bagsak, nawalan ng asawa, ang iba ay talagang wala na hong pag-asa sa kanilang buhay. Hindi ho tayo. Alam niyo po, kung meron pong talata sa banal na kasulatan na pang-ating pong kahawakan at may nagtanong sa inyo, paano mo nalalaman pag ikaw namatay sa langit ka tutungo? Ito po. Itong verse na ito, napakaganda po itong verse, mga verses po ito, mga talata pong ito. So Romans chapter 8 verse 31, yung binasa ko kanina hanggang sa last verse po. Ito ang dahilan kung bakit nasasabi natin na pinatawad na tayo ng Panginoon sa lahat ng ating kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ho natin na tayo po'y mayroong buhay na wala hanggan. Itong mga verses hong ito, mga kapatid. Pag ito'y pinaunawa ho sa atin ng ating pong Panginoon, nababasa mo ba, Jobs? O maliit? Okay? Wala naman 60 years old dyan, di ba? Okay. Nababasa mo naman, Jel, no? Okay. So, okay na yan. Hindi ko na palalakihin. No? Kaya ang topic ho natin ngayon, mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayon, actually, dito ko yung kinuha sa verse. Yan. Dito, yan ang topic natin. Yan ang ginawa kong title. Who shall separate us from the love of God? Di ba ang ganda? Who shall separate? Tanong ito. No? Tanong ito sa lahat ng mga bagay, tao, hayop, nilalang. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Meron bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos? Kung sa piloto ho, inilaga ko ang aking tiwala at kampanting ako, wala akong iniisip na hindi kami makakarating ng Maynila. And wala akong iniisip na kami paikot-ikot doon. Ano man nangyari doon, mga kapatid. Basta, yun ang tiwala, mga kapatid. Ano man ang nangyari, may bagyo man, paikot-ikot man yung eroplano, ano man nangyari sa buhay natin, mga kapatid, isa-isahin man itong mga pangyayari natin na ito, katapos-tapusan, mahal tayo ng Diyos. Yun ho yun eh. At yun ang dapat ho natin panghawakan. Ano ho? Sa banal na kasulatan. Kayo, ano ang pinanghahawakan ninyo sa iyong kaligtasan? Anong pinanghahawakan? Yung mga nanonood po sa atin sa Facebook, okay? Ating mga kamag-anak, mahal natin sa buhay. Anong pinanghahawakan natin? Maliban lamang sa banal na kasulatan, wala nang iba. Kung patungkol po sa Panginoon, sa banal na kasulatan. Ang ibang pananampalataya, nananampalataya ako sa Diyos. Wala namang pinanghahawakan. Tayo, nananampalataya tayo sa Diyos, may pinanghawakan tayong kanyang salita. Konkreto, kaya nga pinakikita ho natin yan. Sabi ho dyan, sa verse 31, what shall we say then to these things? Ano ang nating masasabi sa mga bagay-bagay na ito? Ano po ba tinutukoy natin yan, mga bagay-bagay na ito? So may mga bagay-bagay ho na posibleng mangyari o lahat na ito'y mangyari sa buhay natin. Itong mga bagay-bagay na ito ay inisa-isa dito ho sa banal na kasulatan. Anong bagay na nangyari sa iyo? Anong bagay na naranasan mo? Anong bagay na kinasakdalan mo? Anong bagay na kinasusuungan mo ngayon? O ano pa mga bagay-bagay na pwede pa mangyari sa buhay natin? These things. What shall we say this? What shall we then say to these things? Anong masasabi natin? Kaugnay sa mga ito. Mga kapatid, ano yung mga ito? Maya-maya, makikita ho natin dyan. Kasi itong mga itong ito, if God be for us, who can be against us? Tapos ang kwento. Ano man mangyari sa atin sa mga ito, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Kaya nga tayo isang eklesiya. No? Binuo tayo ng ating pong Panginoon. Galing tayo sa iba't ibang katuruan, iba't ibang kaalaman, iba't ibang doktrina, hanggang sa pinagsama-sama tayo rito. Coming together tayo rito sa eklesiyang ito at tinuruan tayo ng tamang katuruan. Kung ang Diyos, nakilala natin ang tunay na Diyos, nakilala natin ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan, nakita natin ang Diyos na siya'y napako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay muli. Alam niyo po, nung tayo po'y naligtas, ang kaligtasan natin ay naganap nung si Jesus namatay sa krus.
ang ikinaligtas natin ay yung kamatayan ni Kristo sa krus. Tama? Nung siya'y namatay, at yun ay pininiwalaan natin ng buong puso, naligtas ka. Yun ang kaligtasan. Ano yung resurrection? Nung nabuhay muli ang Panginoon, ito'y patotoo, patunay, yung pagkabuhay muli ng Panginoon, mula sa libingan, nabuhay siya, patunay po ito na siya'y tunay na tagapagligtas. Proof! Okay? Patunay po ito ng ating kaligtasan. Proof. Kayo mga kapatid ni Christ, ng ating pong Panginoon Jesus, may mga kapatid po siya, di ba? Sina James, mga kapatid niya yun half-brother, ang ating pong Panginoon. Hindi naman sila naligtas nung ating Panginoon ay nagbigay ng kanyang mga himala. Napanood nila, nalaman nila, nabatid nila ang mga himala ng ating pong Panginoon. Bumuhay ng patay. Hindi naman sila naligtas. Nung namatay sa krus ang ating pong Panginoon, hindi naman sila naligtas pa Okay? Kailan naligtas ang mga kapatid ng ating pong Panginoon Jesus? Nung pinatunayan niya na siya nabuhay muli. Yun. Kaya, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sayo, nasa puso mo, sino ang laban sayo? Wala na, di ba? Meron pa ba? Meron pa bang mas higit pa sa ating Diyos na nasa sayo? Tama? Yan ang sinasabi ho dyan. No? Sabi nga dito sa verse 32, if He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Ibinigay na nga sa atin, ibinigay na si Jesus, ating Panginoon, sa iyo, sa Eklesiya. Ano bang bagay na hindi niya kayang ibigay na libre? Ay naku, napakaganda talatang yan kung ating ituturo. Kaya hindi ho tayo magkukulang dahil sapat na tayo kay Kristo. Kailangan lang pananampalataya at pagtitiwala. Subalit, ito ano itong mga distincts na ito? Kasi itong mga distincts na ito, minsan nagpapawendang ho sa atin. Minsan natitisod tayo sa mga distincts na ito. Nakatuon tayo sa mga distincts na ito at hindi natin naiintindihan itong mga distincts na ito. Alam niyo po, ang tunay na eklesiya, nagsasama-sama. Kaya yun po ang tinuturo natin. Isinulat po ni Apostle Paul ang mga epistle niya sa church. Hindi po ito sinulat sa individual. Hindi po sinasabi ito ni Apostle Paul sa iisang miyembro. Hindi. Ito ay sa church. Kaya nung sinasabihan niyan, what shall we, yung we, ecclesia. Kaya ang church, alam niyo ang iba, hindi marunong mag-church. Alam nila salitang church, pero hindi nila alam kung paano mag-church. Ang alam nila, ang pag-church, punta lang rito sa church tapos alis. Hindi po church yun. No? Ang iba, nagpabautismo lang, pero pagkatapos hindi natin nakita, hindi po church yun. Ang church may pagsasama-sama sa lahat na pagkilos, sa lahat na gawain. Kaya nga ang church katawan, tama. At ito pong katawan, lahat ito ay bahagi ng katawan ni Kristo. So, ang church, yun po yung main topic nung nakaraang 2 linggo. Siya nga po pala ako yung nagpapasalamat po in behalf si Pastor Tony, no? Nagpapasalamat at pinahiram po ako ng gawain na ito sa kanya dahil talaga matindi po ang kanyang dinaranasan. Maraming nakaranasan yung distincts na ito. Nung una siyang pinasok sa ospital, ako nag-preach sa kanila. Alam mo bang ganastos ng 1 milyon? Yung pangalawa, 2 beses ako nag-preach doon, nakiusap kasi talaga hindi niya kaya. Yung mag-preach naman, supposed to be may COVID. So, nakiusap uli. Sabi ko lang sa kanya, basta sa sunod na kayo magbigay ng love gift. Kaya yun ang sabi ko,
Basta wag na kayo magbigay ng lobby, ako magpipreach. Oh, so, isipin mo, inoperahan another 700,000. Okay? Mas matinding problema yun, mga kapatid. Pero isipin nyo, if God be for us, kung sa akin nangyari ho yun, hindi ako mangangarag, hindi ako mangangamba. Dahil alam ko ho na ang lahat na ito ay sa Panginoon. Sabi nga rito, who shall lay charge? Who shall lay anything to the charge of God's elect? Who can be against us? Alam niyo, lawyer's term po ito eh. Against us. Laban sa atin. Kung ang Diyos kakampi natin, sinong lalaban sa atin? Who shall lay? Sino ba ang magsasakdal? Sino ang anong tawag niyan? Sa inyo, Ate Neri. Kakaso. Kinakasuhan kita. Yan, charge. Anong charge? Overspeeding. Anong charge? Naku, nung isang araw, Brother Ernie, hindi ko alam na yung birthday ko pala. Paso na yung aking aking lisensya. Nahuli ako. No? Nahuli ako. So, beating the red light. Kasi nga, well, nung hinuli, di binigay ko lisensya ko. Sabi nung, nako sir, paso naman pala itong lisensya mo. Driving without license ka. Di dalawa ng kasalanan ko. Okay? Naamoy ko yung kukotong. Dahil nilabas ko na yung magic, magic ko? Calling card. Reverend, Lighthouse. Alam ko na, lumalapit doon sa sasakyan. Tinitingnan niya, binabasa niya na yung Lighthouse Bible Baptist Church. Okay. Pero nagpaparinig pa rin. Sabi ko, well, yung walang kamatayan, sir, gawin mo na lang pong kaibigan mo ako. Ituring mo na lang kung kaibigan ako. Kasi pag kaibigan mo naman ako, hindi mo ako hulihin, di ba? Ayan. Pero paano yun? Baso na yun to, sir. Okay. Kaya, right there and then, dumiretso ako. Buti, nandun ako sa Ortigas. Punta ako dyan sa Robinson. No? Nako! Ang hirap na pala ngayon. Madali lang. Pero pag wala kang data, hindi ka makakuha ng exam. Puro na pala exam dito. Ang mga topic pa, puro sa motor. Hindi ko maintindihan yung mga tanong patungkol sa motor. No? Pero siyempre sinagutan ko ng iba ng mga tanong eh. Okay? Ayan. Grade ko, 85. Sabi nung katabi ko, paano mo nalaman na 85 yun? Ganito ho. Alam mo, pag matanda ka, o wala kang alam masyado, hindi ka makukuha ng exam, gagabayan ka. No? Gagabayan ka naman kasi matagal eh. Kasi ikaw mismo, ganyan. Buti nga may data ako. So, anyway, paano mo nakita yung exam mo? Ganito, buksan mo ulit. Kasi gagawa ka na ng account. May account na ako sa LTO. At pag nahuli ako, nakarecord doon. Nare-record na eh. Okay? At gano'n na ang LTO ngayon eh. Pagkatapos na ito, tingnan, ayan. Nang nakita niya yung grade ko, 85. Nang nakita niya yung grade niya, 60. 60 yung grade niya eh. Sabi niya, talino mo naman. Sabi. Okay. Sabi niya, 60. Anyway, charge yun mga kapatid eh. Na ang tanong rito, sino ang magsasakdal sa atin? Sabi ng Panginoon. Sabi niya, hinahamon ang lahat. Hinahamon si these things. Si these things ba magcha-charge sa atin, sa God's elect? It is God that justifies. Hindi tayo perpekto mga kapatid. Pero pinaging matuwid na tayo ng ating pong Panginoon. Kaya nga pala kung inuulit na yung kasalanan natin noong nakaraan, kasalanan din natin ngayon, at kasalanan natin na magagawin pa sa susunod na 10 taon, bayad na yun. Binayaran na yun, tama? Yun po yung ibig sabihin niya. It is God that justifieth. Bayad na. Kaya, hindi nila maintindihan. Paano? Patwod ka na pa na lang langit. Paano pa nagkasala? Ang babaw ng tanong.
Kaya tayo po, bilang eklesiya, tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo Jesus. Ang iba kasi, hindi nila feel na sila ay eklesiya. Kasi nga, wala silang pagkilo sa church. Well, by that, minsan tatanong ko, tunay nga ba talaga itong ligtas? Kasi pag ikaw po ay isang eklesiya, kabahagi ka sa katawan ng Panginoon. Tama? Kaya nga sabi natin, di tayo naniniwala. Ang OCC, ay salamat din po sa prayer po ninyo. Kasi bagamat meron pang 14 OCC volunteers, Operation Christmas Eve volunteers, stranded pa rin sa Cebu. Pero kami, mga 250 kasing volunteers po yun sa buong Pilipinas. Isipin ninyo, papunta pa lamang kami doon. Kung ano-ano nang nangyari sa amin. Galing Maynila, saka kami aeroplano, papunta sana ng Cebu. Kaso lang, cancel mga flight, move yung mga flight, rebook yung mga flight. Ilang beses kami nakapag-rebook. Pinasok na namin yung mga bagahe namin, kinuha namin uli. Ay, dapat kami makarating, by hook or by crook. Kasi pag hindi kami nakarating, sino magtuturo? Lahat pinapunta yon galing sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Di nagdumagete kami. Dumaguete, Negros. Mga isang oras, biyahe aeroplano. Pagdating ng Dumaguete, magbabas. Mga isang oras bus o kalahating oras bus, sasakay kami ng Roro, isasakay yung bus namin doon sa sasakyan para makatawid. Kasi Negros yun para makatawid ang Cebu. Yung pagtawid ng Cebu, may oras yun. Pagkatapos, nasa Cebu na kami, hindi pa kami doon. Doon pa kami sa siyudad ng Cebu. Kaya 18 hours ang biyahe namin. Alas 4 gising na kami, nakarating kami sa Cebu. Alas 4 ng umaga. Alas 3 ng umaga, gising na ako. Ginising ko na si Gina ng 4 o'clock ng madaling araw para ihatid ako sa airport. Tapos nakarating kami sa Cebu after 18 hours na biyahe. Isipin niyo, para akong umuwi by bus. Hindi lang Bicol. Si Bicol, 8 hours lang So yun mga kapatid. Now, ano yung distance na yan? No? Tingnan niyo po. Ang distance, ano nga nakalagay? Ano ngayon masasabi natin sa mga distance na ito? Ano yung distance? Naganap na ba sa inyo ang tribulation? Alam mo, kahit bata ka, may tribulation ka. Habang lumalaki ka, palaki rin yan. Naganap na ba sa iyo ang distress? Na-distress ka na ba? Yan po sinasabing distance. Ano po? Tribulation, kahirapan, tribulation, matinding pagdurusa, nagdudusa ka ba ngayon? Nadi-distress ka ba ngayon? Okay? Distance yan Nagdadalamhati ka ba ngayon? Balisa ka ba ngayon? Persecution. Nakakaranas ka ba ng pag-aapi ngayon? Persecution yan. May umuusig po ba sa iyo ngayon? Distance yan. Na iniisa-isa ng ating pong Panginoon. Pag yan nangyari sa atin, tribulation, distress, persecution, may umuusig sa iyo. Sabi dyan, anong sunod dyan? Famine. Wala ka na makain. Gutom. Okay? Distance po yan. Ngayon, busog tayo. Ang iba nag-almusal na. Pero yung ibang mga walang makain, at ibang mga walang trabaho, walang hanap buhay, bagsak ang negosyo, may namatayan. Ito yung mga distance yan. Nakedness, kawalan. Ng anumang bagay, kahubaran. Yan po yung mga distress na tinutukoy dito. Anong masasabi natin? Anong masasabi mo sa distress mo, sa nakedness mo, sa famine mo, sa peril mo? Anong masasabi niyan? Nanganganib ang buhay mo. Peril. Nanganganib ang trabaho mo. Nanganganib ang health mo. Nanganganib
or sword. Ito yung mga distress. Ito yung mga these things. Kaya ang sabi rito sa verse 36, as it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. Alam niyo po, pag ikaw ay mananampalataya, hindi naman talaga masayang buhay, palaging masaya. Hinahalin tulad ho tayo sa tupa, sabi dyan ng banal na kasulatan. Hinahalin tulad tayo sa tupa na upang binibilang, upang patayin. Makakaranas ng these things na ito. Tribulation, distress, persecution, famine. Okay? Kaya ang tanong dyan sa verse 35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Nawindang ka na ba dahil sa mga tribulation? Hindi nga ito sinasabi ng Panginoon sa atin. Ang tribulation shall not separate us from the love of God. The more, mas lalo tayo magiging malapit sa Panginoon. Yan po ang tunay na nangyayari. Amen? Ang distress, ang persecution, famine, sakit, hirap. Sabihin natin, cancer mga kapatid. Atake sa puso, meron ka. Ang lahat na ito, sabi, ay kayang gawin ng Panginoon na mas magiging in love tayo sa Kanya. At mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sino magpapahiwalay sa atin? Ba't ka mangangamba? Minsan ito po'y ginagamit ng dyablo para tayo matisod. Kasi nakafocus tayo sa sanlibutan. Kaya nga po, bilang isang eklesiya, bilang isang gawain, katawan tayo ni Kristo Jesus, bahagi tayo ng katawan. Tama? Hindi ka katulad ng Operation Christmas Child, volunteers. Tayo ay bahagi ng katawan. Walang volunteers sa atin. Ay, magbo-volunteer ako sa medical mission sa November 20. Walang volunteer dyan. Bahagi ka. Ito ba, nagbo-volunteer ba ito mangulangot? Hindi volunteer to. Bahagi. Naunawaan niyo mga kapatid? Okay? Sabi ng kamay, mukha, mag-volunteer ako maghugas. Hindi volunteer yun. Bahagi yan ng katawan. Kaya walang volunteer dito sa atin, mga kapatid. Bahagi ka. Amen? Ng ating pong gawain. Part ka ng gawain. Bahagi ka ng katawan ng ating pong... Yan ang dalawang linggong tinuro ni Kuya Abel. Bahagi tayo. Bahagi ka pala. Dapat kasama ka. Kasama ka sa lahat na gawa. Kasama ka na ba doon sa ating the tribe of Judah? Nagpa-registered na po ba kayo? Kasama ka. Okay, ang uncle ko, alam niyo po, ang uncle ko, every foundation day natin, bagamat hindi siya member ng ating pong church, sympathizer, pero mataas ang paggalang, no? Tatay ni Mark. Well, nakakapag-solicit tayo sa kanila, kahit pa paano. Si Mark, dentist, magbubunot ng ngipin. Sinabihan ko si uncle ko, uncle, magsusolicit kami sa walang problema sa kanya. Tapos, sa November, uncle, sabi ko pa, Eli, doon kami, 11, tsaka 10 ng 11, doon tayo matutulog. Walang problema sa kanya. Doon sila matutulog. Doon pa sila babayad. Yan ang gusto natin makita, mga kapatid. Itong ating mga hindi kabahagi ng ating pong katawan. Makita nila ang tunay na pag-church. Kasi sa kanila, pag na-church sila, pagdating ng church, labas. Wala naman silang pag-ibig. Katulad ng pag-ibig. Ang isang eklesiya nag-iibigan, nagdadamayan, nagtutulungan, nagpapanalaginan sa isa't isa. Dama natin, warm bodies tayo mga kapatid. Yan ang tunay na eklesiya. Kaya si Apostle Paul, nang sinulat po ito'y sinulat sa isang eklesiya, isang katawan. Kahit po yung rapture, hindi naman individual yan, ang anghelo. Ang rapture, mga kabay, kaya rapture of the church, kukunin tayo as a church. Hindi yung volunteer.
Kaya bilang isang kasama sa gawain, nagsisimula yan sa baptism, tama? Sa kaligtasan, of course. Tapos magpabautismo. Ang iba, nagpabautismo, naligtas, wala nang pagkilos. Kaya minsan nakakaduda, ano kaya ito? Save kaya ito? No? Hindi na nadaramdaman ang tunay na pag-ibig ng Panginoon na sa kalagitnaan ng tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, wala na rin sa church. Mga bagay-bagay lang naman ito para mapatunayan natin na ang pag-ibig ng Panginoon hindi nawawala sa atin, hindi napaparam. Okay? Kaya sabi rin sa verse 37, nay, in all these things. Ito naman, these things. Ano yung mga things na ito? Yung kinulayan ko ng yellow kanina. Pero meron pa. Sa lahat ng mga bagay na ito, sabi sa verse 37, we are more than Alexander the Great, the conqueror. We are more than Russia, the conqueror. We are more than conquerors. Through Him that loved us. Hindi ba ang galing na Alexander the Great? Husay, batang-bata. Alexander the Great. Batang-batang mandirigma. Sa ilang taon lamang nasakop niya, nakangkir niyang buong sanlibutan. Nga lang, pagdating ng 30 years old na edad, namatay lang siya sa kagat ng lamok. Wala na. Ang say-say buhay niya, saan siya ngayon? I believe wala siya sa langit siguro. Pero tayo mga kapatid, ikaw at ako, itong eklesiyang ito na kung... Kasi ang Panginoon po, hindi namatay sa individual. Tandaan niyo po yan. Hindi namatay si Jesus sa individual. Namatay si Jesus sa church. Sabi ng banal na kasulatan, He purchased the church with His blood. It's the church. Hindi. Kaya kaya ang tawag natin na coming together. Meron tayong worship service, mga kapatid. No, hindi natin tawag worship service kasi ang tawag talaga sa banal na kasulatan, it's coming together. When we come together, may nag-umaawit. When we come together, may tumutugtog. When we come together, lahat tayo nag-offering. When we come together, lahat tayo umaawit. Specifically, when we come together, may mga nagpipicture. Nakita niyo kanina, mga bata na yung mga nagpipicture. Go ahead. Ako, hindi ako nanisiselos. Ay, sino pong mag-preach rito, mga kapatid? Gusto ko nga yan eh. Dahil hindi naman ho ito sa akin, ito sa Panginoon. Pag in-assign kayo mag-preach kayo. No? Ako, hindi naman ako tinulak ni Tatay Abante. Francis, ito, mag-Bible study ka sa mga high school, mag-Bible study ka sa mga colleges. Francis, maglinis ka dito sa church. Kasi mga worker kami. Maglinis ka ng kubeta. Tapos na ho ako ng engineering ko noon eh. Pero iba yung panawagan sa akin ng Panginoon. Ito yung prinsipyo ko. Yan o. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Ecclesiastes 9:10. Hindi naman ko pinagtulakan. Pwede ba mag-choir ka? Pwede bang tumulong ka sa ganito? Pwede bang magbantay ka? Pwede bang... Hindi, mga kapatid. Narinig ko sa banal na kasulatan, narinig ko sa pulpito na kailangan mag-Bible study, kailangan pumunta, kailangan mag-surrender. Hindi naman lahat nag-surrender sa atin, di ba? Ako nag-surrender ako sa Panginoon. Ayoko na magpatrabaho. Gusto ko na maglingkod sa iyo. Mas masaya ako doon. Yun ang saya ko eh. Kaya, whatsoever thy hand find it to do. Ano man po. Kaya rito, di ko naman kayo sinisita. Umawit ka sa kod, umawit ka. Hindi ko nga kayo pinupuri eh. Kayo, mas gusto ko, mas ang Panginoon pumuri sa inyo. Okay? Yung mga nagkakaloob. Hindi ko nga kayo isa-isa. Isa-isa. That is our commitment to the Lord. Yung pagpunta natin rito. Bakit? Yan ang prinsipyo. Ano man ang pwedeng magawa ng iyong mga kamay, gawin mo ng mas magaling. Tama? Para sa Panginoon. Do it with thy might. The best. Nagpapamiting kayo, do it. Kaya nga may mga meetings tayo eh.
Do it the best for the Lord. Bakit? Eklesiya tayo. Hindi tayo volunteers. Hindi na tayo pinagtutulakan, mga kapatid. Kasi ako, nung ako yung naglingkod sa Panginoon, hindi naman ako tinulak. Narinig ko sa pulpito na kailangan ng mga workers, sumurrender ako. Kailangan may magturo sa high school, nagturo ako sa high school. Kailangan magturo sa colleges, Bible study, kaya hindi na ako nagtrabaho. Yun ang kasiyahan ko. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Gawin mo na. Pagtuturo ni Sister Aida, di ba, mula pa noon hanggang ngayon, nagtuturo pa rin si Sister Aida sa mga bata, sa mga children. Di nanawa. Because she is doing it with his might. Alam mo dito sa church, wala naman dito wala ritong nagreklamo sa offering natin. Ngayon, darating na ito, mga kapatid. Yan. Darating na yan. Isipin mo pati bata. Pati mga anak natin na maliliit, may contribution dyan, 5 pesos, 10 pesos. Okay? Yan. O diba? We will do it as a church. Ang iba nga nagtataka. Paano kayo makakabili niyan? Wala naman. May pera ba tayo pambili niyan? Wala. Pero paano? Pagsasama-sama. Magre-release tayo ng almost 400,000 itong linggong ito. Pagkatapos nun, magsisimula na yung monthly natin yan. Gawain ba yan? Kung isang tao yan, ayaw ng Panginoon nun. Masaya ang Panginoon kapag lahat carries the burden. Yan ang eklesiya. Amen? Yan. Commuter deluxe. You see? Ba't yung iba hindi makaganyan? Coming together kasi yan eh. Sama-sama yan eh. Hindi issue yan sa atin. Mga kapatid. Ang dami natin activities. Itong taong, gano'n naman talaga palagi. Nasanay na tayo. Yan. Activities natin yan. Sa Monday, sa Sabado, prayer breakfast. Punta tayo rito, manalangin. Okay? May breakfast naman. 7 o'clock, November 5. Pagkatapos na may seminar ang PHSS seminar. 9 o'clock, palabas nga yung habang binabasa ko, yung mga dapat para rundown ko lang. Nakita nyo mga kapatid, PHSS niyan, 9 to 12, prayer breakfast. Sa Sabado ho yan. Hindi lang ito para sa atin po lahat ito. Kaya sila lang mga tapat, hindi ko. Church activity ho natin ito. Amen? Bilang isang yan ang coming together. Anong sunod? Yung seminar nila, PHSS seminar. Tapos, si Brother Andrew yan doon, di ba? Yan. May General Assembly, yung ating pong PM service sa November 6. Ang dami natin activities. November 12, ito na po yung ating CWOP. Alam mo niyo ba kung anong ibig sabihin ng CWOP? Alamin niyo, buksan niyo yung Lighthouse. Nabuksan niyo na ba yung Lighthouse org natin? Bible Baptist Church? Andun. CWOP, Community Wellness Outreach Program. Di na ho natin tinawag na Medical Dental Mission. Bakit? Kasi dalawa lang yun eh. Medical, dental. May optical tayo. Meron pa tayong kuhaan ng dugo. Kaya, hindi din medical dental. Tinawag na natin na community wellness. We would like our community to be well, healthy likewise, katulad natin. Outreach program. Doon po sa Bilog, dyan. Pasyalan nyo yung Bilog para alam nyo kung saan yung Bilog. Baka mapunta kayo doon sa Lapad. Doon tayo sa Bilog. Okay? Eklesiya nga eh. Sama-sama tayo tapos nandun ka sa Lapad. November 19, ang LYF, may evangelistic event. Ito masayang isa pa, evangelistic event ito mga kapatid. Yan, activity pa natin yan.
lalo na ito, November 20. Oh, yung ating po mga kabataan. Amen? Excited. Napanood na kayo. Saan gaganapin ito? Saan gaganapin? Sa Tatalon. Baka dito kayo pumunta ha. Doon yung sa Tatalon. Sama-sama tayo rito. Ito yung Youth Sunday natin mga kapatid. Na kung saan may Bible drill. Ang saya nito. No? Nandi kakakita ka rito ng mga kabataan ang iba umiiyak rito. Diba? Sa pressure, sa distress, sa persecution, sa famine, sa lahat na naranasan na nila rito. Who shall lay charge to God's elect? Ang iba rito, hindi na mabasa yung nawala. Ang yun, nagbablock out. Amen? At yung mga verses na mga pinag-memorize nila, hindi pa ito basta-basta random verses. Mga doktrina ho natin ito. Sasabihin nyo, ay, okay yan. Ayos ito. Walang service rito. Hindi ka na pupunta ng Tatalon. Hindi nyo alam, yung coming together yun mga kapatid. At doon, natututo tayo. In every coming together, meron tayong natututunan. Eklesiya kasi tayo. Ang iba hanggang sa kayo hindi maintindihan ng eklesiya, hindi maintindihan ang church. No? Ugaling dati yung relihiyon. Tawag ko nga yan para mga elevator Christian, di ba? Elevator Christian, yung mapapasok ka ng elevator pagdating doon, pare-pareho naman kayo, pero tahimik. Pagbukas, labas. Walang fellowship, tahimik lahat. Huwag nyo nang gawin yan. Dahil hindi yan church. Baguhin nyo na. No? Ang church, nagsasama-sama. Ang church, nag-iibigan. Ang eklesiya, mayroong ugnayan sa isa't isa. Kabit-kabit tayo. O yung November 30, December 12, nakapag-registered na ho po ba kayo dyan doing what we are commanded to do? Umaga ka ba pupunta o hapon ka pupunta? Ano ho? Mga gawain na natin. Gusto niyo walang gawain ang church natin? Sabi ko nga sa may mga anak na maliliit, gusto niyo ang anak niyo? Wala tayong Sunday school na nagtuturo sa mga anak niyo? Tiyagaan po ninyo na ang anak ninyo dalhin sa taas. Kahit yan ay makulit, titino yan. Okay? Dahil mas makulit pa rin dyan ng mga teachers, matyaga. Sila, wag niyong kayo na ang maghinder sa bata na hindi sila matuto. Sanayin po ninyo ang mga anak ninyo sa simbahan, lalaki yan, marunong makapagkapwa-tao, marunong humarap sa tao, marunong magsalita. Magiging leader sa mga kanilang mga eskwelahan. Bakit? Tinuturuan natin maging leader dito. Magsalita rito, makipaghalubilo rito. Mga kabataan natin. Kaya mga anak natin na mga members na babad rito sa church, babad sa activities, babad. Pagdating sa eskwelahan, hindi sila tatami-tamimi. Leader yan eh. Leader yan. At kung kaya mo maging vice president, president, go ahead. No. Church, bakit natin ginagawa yan? Church tayo. Okay? Kung tayo man ay naging with honors for the glory of God. Eh, ang mahirap noon, ang iba church, bagsak naman sa, nagkodigo pa. Okay? Anong klaseng anong klaseng anak ng Diyos yan? Of course, December 10 and 11, alam niyo, sabi sa akin ng mga pastor, ganda naman ng idea niyo, December 10 and 11, ang anniversary niyo, 2 araw? Oo, doon kayo matutulog? Oo, parang camp. Parang team building, doon kami. Opisina nga, ginagawa yan eh. Okay, din dami yung gastos. Hindi. Ang gastos ko lang na 1,500. Sama-sama. Yan yaman ng church niyo. Hindi nga eh, sama-sama. No? Bininta na yung bote, bininta na yung damit, nagbenta na ng TV, nagbenta na ng kung ano dapat ibenta para makasama. Okay? Magpakabait, gumawa na. Ano ba pwede natin ditong gawin? Yung maglinis sa taas. Binagyo yung taas namin. Sinong gustong kabataan maglinis dyan? Di ba? Ayan, pinturahan yan. Sinong gusto magpintura niyan? Bigyan natin ng pabuya. Di ba? Ang daming paraan kung paano makasama. Bakit dahil natin ginagawa ito? Dahil church nga tayo. Eklesiya tayo. Sabi ng isa, yun ang gagawin nyo? Ang ganda naman.
naman. Oo, may team building kami doon. Doon na kami Christmas party, doon na kami maglalaro, coming together ng mga children, coming together ng mga wifey, coming together ng mga adults, doon na magbanding. We are just exercising what we are going to do in heaven. Coming together. Yun. Nung una, di ba, traditionally, tsaga-tsaga tayo sa loob ng simbahan, no? Mainit, ganyan-ganyan. Pwede naman palang mag-celebrate ng coming together sa labas. O kaya, nagtanghalang Pasigenyo tayo. Hindi ko nga alam tanghalang Pasigenyo eh. No? May tanghalang Pasigenyo pala dyan. O di nagtanghalang Pasigenyo tayo. Kaya naman. O di nagsipagayahan yung iba. Hindi naman tayo nagmamayabang na ano. Ibig ko sabihin, hindi tayo dikahon sa pagiging church. O sige, wag na tayo sa tanghalang Pasigenyo, doon lang tayo naman sa kainan. O kung saan-saan tayo nakarating, di ba? Kainan ng kainan. O ngayon, mas maganda. 1,500 lang ang bayad. Kakain ka ng hapunan. Kakain ka ng almusal. Kakain ka ng pananghalian. Merong ka pang tulog. Amen? Meron ka pang tulog. Diba? Bakit natin ginagawa ito? Eklesiya. Okay? Sa kabila ng lahat, alam niyo po ba, ladies and gentlemen, let me announce to you that every time we will have our founding anniversary celebration, nangyayari po yung mga distress, persecution, famine, saan din na kayo nasanay niyan? Amen? Nangyayari ho yan. Oo. Bakit hindi ito nangyari noong June? Hindi pa naman anniversary natin. Bakit ito nangyari ng August? Hindi pa naman yan eh. Pag September, ayan, may mga sakit na yung mga anak, naubo na. Bumabanat ang dyablo, mga kapatid. Asahan niya yan. Okay, maging matatag na tayo dyan. Just go on with our coming together. Let's come together. Ay, mas lalo na ito. Ay, siya nga pala. 140. 150 ang kailangan natin. Pag nakuha natin yung 150, libre yung auditorium. O, kita nyo? 10 na lang yan. Kung walang mahanap ng 10, di, yung blind, yung pepe, bulag, bingi, isama na dyan. Para malibre sa atin. Adult, 73. 15 yung YP. Yung, anong LYF? Youth, okay. Lighthouse Youth Fellowship. May kailangan ng 18 subsidy. 18 lang. Mababawasan pa to. Itong 18 na ito, magtinda na kayo ng taho. Okay? Okay. Yung mga sapatos ko dyan, brushan nyo. Linisan nyo. Maglingkod. Will join church vehicle, 81. Dalawa ng vehicle natin. Yung iba, sasabay sa takbo. Ano nga naman, bumili pa tayo ng isa pa. 15 lang ang laman noon. Pag siniksik, siguro mga 20 o 40. May 40 mga kapatid na nasa bubong. We'll join church vehicle. Sure kayo ha? We'll join church vehicle ha? Nakatayo ganyan, no? Okay? May paraan yan. Magagawa ng paraan yan. Kung ano yun, kung ano man paraan na yon, hindi ko pa alam. Kasi ang nagbayad pa lang 7. Yung partial, 3. Okay? Magbayad na ho tayo. Magsubi na tayo kasi nagbayad na ho tayo ng kalahati. Amen? Burden ba yan? Lalo na itong huli. Palabas, yan! Lighthouse Family Camp, mas matindi yan. Ito matinding. Nakita nyo yun? Parang mga patay. Matindi ito. Sa kabila ng lahat ng mga persecution, famine, distress, sa kabila, kung kailan pa, nagkaroon ng nakedness, sword, adult, na 4 ang
tao sa isang kwarto. Ang bayad natin, 3,500. Amen. Each. Each yan. Dati na. Hindi kasi kayo sumasama sa camp. Kaya, hindi kayo sanay ng ganyan. Sanay na ako ng ganyan. Nakailan na tayo dyan. Doon uli ito sa Makiling. Ang ganda ng Makiling, tama? Yung YP na 4 sa kwarto, 3,150 each. Ala, linunok na yung laway. By faith, mga kapatid, sakay ka sa eroplano ni Kristo. Yung adult na may tulugan na 5 hanggang 8, 3,000 lang, unahan to. Magpatumpik-tumpik kayo. Okay? Oh, yung YP na 5 to 8, 2,700. No? 1,000 lang yung 5 years old to 10 years old. Okay? Chacha, yung magiging anak mo, libre. Yan, no? Ano yan? Coming together. We learn by coming together. We fellowship by coming together. That is coming together. Nakakagastos ka nga sa iba? Amen? Na hindi coming together? Wow. So yun, mga kapatid. Oh, anong sabi rito sa banal na kasulatan? Nay, in all these things, we are more than conquerors. Amen? Pakilabas uli yung ating pong verses. Isod ko. Oh, we can conquer that. Sabi ng banal na kasulatan. Ano sabi rito? For I am, ano sabi? Persuaded. Ako'y lubos na naniniwala. Buong paniniwala. Persuaded. That, ito pa yung things na kasama. Death, things, kasama yan sa these things. Ano pa? Life, kasama yan sa these things. Angels, kasama yan sa these things. Principalities, kasama yan sa these things. Powers, kasama yan sa these things. Things present, kasama yan sa these things. Things to come, kasama yan sa these things. Yun lang ba? Hindi pa. Height, kasama yan sa these things. Death, kasama yan sa these things. Or any other creature, wala na, inubos na lahat. Wala nang natira. Mga kapatid, ang mga ito, persuaded ka ba na you can overcome all these things because God loves you? And ano sabi dyan? Ano man problema natin, mga kapatid? Ano man yan? The church is persuaded that neither death nor life, kamatayan, we shall overcome. Life, ay alam niyo po, ang diablo gustong ibigay ang lahat sa buhay natin na ito. Kaya may mga mananampalatayang napagkakatiwalaan ng buhay. Because they overcome it. Yung life, may mga mananampalatayang pag pinagkatiwalaan ng yaman, nananatili sa Panginoon. Ang iba, pinagkatiwalaan ng buhay, karangyaan, nawawala sa church. Kasi hindi nila alam kung ano ang eklesiya. Sinama na ng Panginoon, pati mga anghel. Sino man yan, mga anghel na yan? Principalities. Itong mga demonyo. Yan, principalities, mga demonyo yan ho. Kapangyarihan, powers. Yan, mga local powers, local governments, kasama na yan dyan. Mga kapangyarihan, hindi mga nakikita, mga kapangyarihan ng diablo. Things present, mga pangyayaring kaganapan. Ano bang ngayong kabangyayari ng kaganapan sa buhay niyo? Na matindi, anong kanaganapan? Ang lahat na ito, or things to come, meron pang mas matindi pang magaganap at mangyayari. Ano man yun, sabi ng Panginoon sa atin. Or height. Ano bang
dyan sa height. Hahadlangan ba pag may bumagsak na kometa? Mawawala ba tayo sa ating pong eklesiya? Kung bumagsak ang comet sa araw ng November 20, kung hindi sa Pasig, tuloy. No? Ang ating pong medical mission. Okay? Sa ibang lugar, binaha. Well, we prayed for them. Binaha din naman tayo, and they prayed for us. Yun lang ang araw na yun na talagang naalala kong wala ako sa church dahil sa undoy. Kaya nga, sabi rito, height. Meron pa ba? Ano pa bang pwedeng hadlang? Diyan, sa mga nandyan sa taas. Death. Pumutok man yung bulkan, sumabog man ang magma sa baba, o tubig, o anuman. Tapos, sabi niyan, nor any other creature. Lahat na mga gamit, bagay, nilalang, wala na. Inubos na. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us, Ecclesia, from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Isn't it wonderful promise ng ating pong Panginoon? Wala makapaghihiwalay sa atin, mga kapatid. Problema lang yan eh. Anong matinding problema mo ngayon? Magpapahiwalay ba yan sa pag-ibig sa inyo ng Panginoon? Anong pinakamatinding karanasan mo ngayon? Kakalimutan ka ba ng Diyos? Nandyan ang Diyos na buhay. Idulog sa Panginoon. Iluhod sa Kanya. Ano sabi ng Panginoon? Sa ating pag-ibig sa Kanya, kahit ang mga kaaway, nagiging nating kaibigan. Sabi niya, He can turn our enemies into friends. Tama? Panghawakan. We are more than conquerors. Ba't ka mangangamba? Ba't ka mangangamba? Kung may sakit? Adi, wala magpipreach. Ang dami magpipreach rito. Pag-preach ko si Brian. Yan o. Ba't hindi mag-preach yan? Kung yan ay gusto ng Panginoon. Wala tayong problema rito, mga kapatid. Sa mga, sabi ko nga, Panginoon, salamat po. Dahil kahit isang buwan ako mawala rito, may mga taong magpapatuloy. May mga taong magkakaloob. May mga taong magbibigay. May mga taong magpapakanta rito. Hindi natin atin ang gawain na ito, mga kapatid, sa Panginoon ito. Kaya, alalahanin ninyo. Alalahanin natin. Balikan ko ito, mga kapatid. Yan, verse na yan. For whatsoever thy hand find it to do, anuman ang makitaan yung pwedeng magawa dito sa eklesiya natin, sa gawain natin, anuman ang pwede mong maitulong, find it to do. Okay? Sa lahat ng mga activities natin na ito, sige lang, i-perform lang natin, magsama-sama tayo. Walang dapat humadlang. Wag natin isipin, wala kasi akong ganitong talento, wala akong kalaping ganito, wala akong pera na ganito, wala akong kaibigan na ganito. Alam niyo po, nung unang-una ko sa tatalon, no? Ako na nakipagkamay. Kamay. Ako na, nagsimula. Ganon din. Hanggat hindi nyo isipin na kayo po'y bahagi at kabahagi ng eklesiya. So, mga kapatid, di ba napakaganda? Who shall separate us from the love of God? Wala. Amen? The only thing we should do, harapin si famine. Ulitin ko. Si these things, harapin. Ba't tayo matakot? Harapin si tribulation, harapin si distress, harapin si persecution, harapin si famine, harapin si peril, harapin si sword, harapin si death, harapin si life, harapin si principalities. Sabi nga, how to kill a fire. The only thing you should kill the fire. Ano ba may nasusunog? No. Ang wag daw natin gawin para patayin ang apoy ay ipikit ang mata.
Pag may apoy, huwag may pikit mata mo. Whatsoever thy hand find it to do it with thy might. Sa choir, sing it with thy might. Tugtog ka with thy might. Picture ka sa simula lang yan with thy might. Okay. Tayo pang lahat tumayo. Kung kayo po ay parang wala pang activities rito sa church, hindi nyo alam kung anong gagawin sa church, tanungin nyo lang ako, tanungin nyo si Kuya Abel nyo, kayo tanungin nyo mga adults. Sumama sa lahat ng mga presentation, sumama sa lahat ng mga activities. Do it with thy might. Simpleng paglilinis, mga kapatid. Simpleng kasama-sama. Yan ang po ang coming together. Yan po ang church. Okay? Di mo, napakagandang verse na ito. Panghawakan natin. Huwag mangarag. Huwag sipin, sana ko mag-aaral, saan ba ang aral mga anak ko? Alam na yun ng Panginoon. I-surrender lang natin ang ating sarili sa Kanya. Paano ako may sakit ako? May iwanan ko yung mga anak ko, bata pa sila. Huwag ka mangamba. Dahil sa Panginoon, sapat na tayong meron. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa hamon ng inyong salita. Tunay na anuman mangyari sa aming buhay, itong si height, si death, si any other creature, si death, si life, si angel, si principality, si powers, they cannot separate us from the love of God, from our salvation. Maging si tribulation, si distress, si persecution, si famine, si nakedness. O Diyos, ito yung mga kaparaanan. These things are just your way in order for us to bond ourselves together in love, in unity. Thank you, Lord, for these things. These are avenues so that we could see the power of you in us. Thank you, O God, for your love to us, a never-ending love, an eternal love. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may take your seat. You may also